Okay. Bago ang lahat, gusto ko munang magkasundo muna tayo na lahat ng mga matututunan nyo ngayon sa video na ito ay gagamitin ninyo ng tama o hindi ninyo gagamitin para gumawa ng mali sa kapwa. Lalong-lalo na, hindi nyo gagamitin ito sa mga kababaihan para mang-abuso, manlamang, o manakit at manira ng pagkatao o katinuan nila. Okay? Instead, lahat ng mga matututunan nyo ngayon, ang gusto ko ay gagamitin nyo lang para magkaroon kayo ng magandang relasyon at sabihin na nating maligaya at healthy na koneksyon at pagsasama sa mga babae ninyo. Okay? Ayoko na gagamitin nyo ito para gumawa ng hindi maganda. Okay? Dahil lahat ng mga matututunan nyo ngayon sa video na ito ay napaka-epektibo at napaka-powerful. Kaya ang gusto ko ay maging responsable kayo sa paggamit nito dahil sa oras na gamitin ninyo ito sa isang babae, maniwala kayo sa akin, yung mga bagay na gusto ninyong mangyari at makuha sa isang babae ay mangyayari at makukuha ninyo. Wala kayong ibang gagawin kundi makikinig lang at susubukan na gawin ito ng tama at maniwala kayo sa akin, lahat ng mga matututunan ninyo o sinasabi ko ngayon ay ikakagulat ninyo na mangyayari na sobra bang parang magical. Okay, so ano ba itong bagay na ituturo ko ngayon sa inyo na kapag ka sinabi ninyo sa isang babae ay hindi lang basta ibibigay niya yung mga bagay na gusto mo, kundi aabot pa sa punto na pagsisilbihan ka nito at mamahalin ka nito ng totoo ng matagal na panahon. Matter of fact, kapag ka nagawa mo ito ng maayos at naintindihan mo kung paano ito gamitin ng tama, yung babae mo na paggagamitan mo nito ay magtatagal sa iyo at hindi na nga hihiwalay. Kumbaga parang didikit na ito sa iyo o kakapit na ito sa iyo o ma-attach ito sa iyo ng napakatagal na panahon. Okay, kumbaga hindi ito para sa pleasure lang. Sa totoo lang, kung gusto mong i-keep yung babae, kung magagawa mo ito na maayos at magagamit mo ito na maayos sa kanya, yung babae mo nga ay magtatagal na sa iyo. Okay? Sa totoo lang, pagka ito ay nagamit mo sa kanya ng tama, yung pagtagal niya sa iyo o pagkapit niya sa iyo ay magiging parang sabihin nating gusto ko ay mas maging responsable ka pa nga. Kasi nga pag nagawa mo na ito sa kanya, hindi na to basta kakalas sa iyo. Okay? Kapag ka hiniwalayan mo yung babae dahil sa taas ng emosyon o taas ng attraction at interest level na maibibigay mo sa kanya dito o attraction o yung respeto, okay, na makukuha ng babae sa iyo dito, itong babae na ito ay mahihirapan ng kumalas. Okay? Hindi siya basta hihiwalay sa iyo. Okay? Kumbaga para na siyang magagapos o ma-attach habang buhay sa iyo kung magagamit mo ng tama. Pero kung gusto mo lang ng pang short lang, pang enjoyment lang, o sabihin nating yung may mangyayari lang sa inyo ngayon, pwede rin naman na para lang sa bagay na yan, itong bagay na ito. Well, ano ba itong bagay na gusto kong matutunan nyo ngayon o isi-share ko sa inyo ngayon sa video na ito? Well, itong ituturo ko ngayon sa inyo ay isang linya na o isa sa mga linya na matututunan ninyo na kapag ka ginamit ninyo sa isang babae, yung babae na paggagamitan mo, hindi lang basta makukuha mo yung hypergamy niya, okay? Meaning yung paghahanap niya ng pinakamataas na possible na mate, okay? O yung may pinakamataas na value na lalaki para sa kanya, okay? Kundi pati yung
paghahanap niya ng isang pre-selected na lalaki, which is pasok din sa hypergamy, okay, makukuha mo rin yon, okay, tapos makukuha mo rin pati yung female nature niya, okay, yung pagiging emotional niya at pagiging sabihin nating nurturer din niya, okay, kumbaga yung mga bagay na iyan, yung pagiging hypergamous niya at yung pagiging emotional at pagiging nurturer niya, yan yung mga bagay na ititrigger natin dito sa sentence o linya na ituturo ko sa inyo ngayon. Na kapag ka sinabi mo sa babae, once matrigger yung mga bagay na yan sa kanya, ibibigay niya sa'yo yung bagay na gusto ninyong mangyari sa mga oras na ito. Okay? Pwedeng short term at pwede ring long term. Okay? Ngayon, paano ba ito gagawin para makuha mo yung mga bagay na yan? Simple lang. Let's say, nagkukwentuhan kayo ng babae. Okay? Tapos sa oras na pumasok kayo sa isang pag-uusap na tungkol sa, o ang topic ay tungkol sa relasyon, doon yung tamang timing para pakawalan mo itong linya na ito. Okay? So, let's say, nag-uusap kayo, di ba? Tungkol sa relationship, biglang nagtanong yung babae sa iyo tungkol sa mga dati mong karelasyon o sa relationship na naranasan mo o experiences mo, okay? Then, tsaka mo ngayon sabihin ito, kunyari, ganito, ako dati, may mga dati akong karelasyon, hindi kami nag-work kasi, sabihin nating, kasi mga lalaki na nakilala ko, babae nagsasalita dito, yung mga lalaki na nakilala ko, mga sabihin nating na turn off ako kasi ganito yung ugali, kasi walang ambisyon, okay, ganyan. Kasi hindi hindi tunay na lalaki, o kaya sabihin nating yung iba kasi babaero, mga masasabi ng babae na usual, okay? Tapos kapag ka ikaw na yung tinanong niya, bigyan tanong niya, ikaw naman, kamusta naman yung mga dati mong relationship, okay? Well, as much as possible, kadalasan, dinidismiss natin yan. Okay? Pero syempre, kung nagtatanong na yung babae, at ito yung mga, let's say, unang date nyo pa lang, okay? O kaya mga unang kwentuhan nyo pa lang, okay? O bago pa lang kayo, then of course, hindi pwedeng basta i-dismiss mo lang yan o i-reject mo lang yung tanong niya na yan. Kasi nga, kinikilala ka pa niya. Okay? Pero kapag ka matagal na kayo nagde-date, okay, o matagal na kayong lumalabas ng babae, lalo na't may nangyari na sa inyo, then dun yung time na pwedeng i-dismiss mo na yan sa kanya. Pwede mo sabihin na, huwag na natin pag-usapan yan. Pass naman na yan. Okay? Ang importante is yung kung ano yung meron tayo ngayon. Okay? Diyan yung time na yon na pwede mo nang gawin yung pag-dismiss nung bagay na yan. Okay? Pero sa moment na bago pa lang kayo at kinikilala ka niya, syempre, para hindi ka magmukhang sabihin nating may tinatago o may maitim na balak o madilim na nakaraan sa kanya, okay? Okay lang o dapat lang din talaga na sagutin mo yung tanong na ito. So pag tinanong ka niya, kamusta yung mga dati mong relationship? Well, sa totoo lang, tandaan nyo kukunin natin yung hypergamy niya, yung pagiging pre-selected mo, ibig sabihin pre-selected, maraming nagkakagusto sa iyo, okay? Tapos yung pagiging high value male mo, okay, which is pasok pareho dun sa hypergamy, okay? Tapos yung pagiging emotional at pagiging nurturer niya, ibig sabihin pagiging babae niya, okay, which is actually yung pagiging maalaga, maaruga, maalalahanin, okay, kukunin natin yan, okay? So pag tinanong ka niya na, okay, sabihin natin, tinanong niya na, kamusta yung mga dating relasyon mo? Well, marami naman akong dinate before. Matter of fact, nagkaroon nga rin ako ng mga magagandang relationship before. Most of them, talagang mga high value na babae din naman talaga. Okay? Yun nga lang, kadalasan, hindi nagtatagal yung relationship namin. Okay? Well, ayun, kung papansin nyo, di ba, binanggit ko, mga high value, marami ka nang na-date before, marami ka nang naging karelasyon, may mga long term pa nga, okay? Para magmukha kang pre-selected, okay? Para isipin niya na may mga nagkakagusto sa iyo, may nakikipagrelasyon pa nga na matagal, okay? Tapos mga high value pa, 'di ba? Magaganda pa, 'di ba? Pwede mo rin i-mention na iba, mga professionals, sabi mo ganoon. Dati nga may naka-date pa ako na
flight attendant, no, para pumasok sa utak niya, o kaya model, okay, para pumasok sa utak niya na, uy, high value yung lalaki to, maraming pala nagkakagusto dito, tapos matataas pala yung mga babae na nade-date nito, nakakahiya naman, di ba? Ako, ganito lang ako. O kaya kung alam niyang mataas din siya, then isipin niya, uy, ka-level ko pala yung mga yun. O yung iba, mas matataas pa sa akin, no, di ba? So, puntos kagad yun, okay? Tapos siya mo sabihin sa kanya na, long term, ganyan, may iba nakakarelasyon ko, yung iba, nade-date ko lang, yun nga lang, okay, dyan ngayon papasok yung negative. Una, positive, dahil papaalam mo sa kanya na high value ka, okay, na dapat na tingnan kanya ng mataas, okay, at tingnan niya na maraming nagkakagusto sa iyo, okay, mataas yung value mo nga kasi, okay, kumbaga pasok ka sa hypergamous nature niya, okay, tapos bigla mo sabihin, yun nga lang, babagsak ngayon yung emosyon dyan, kasi umpisa, oh wow, di ba, taas, di ba, kasi biglang, yun nga lang, okay, yun nga lang, sabi mo sa kanya, kadalasan, hindi nag-work yung relationship namin. Okay, papaisip siya ngayon, bakit di nag-work? Baka na may problema sa'yo, baka may problema sa ugali, o kaya bigla nare-realize sa mga babae na pangit pala siya, o hindi siya, tunay na lalaki, o katulad siya ng mga naging boyfriend ko before na walang ambisyon, o baka emotional, di ba, ganyan, baka beta, ganyan, mapapaisip ngayon yung babae ng ganyan, di ba, subconsciously, di ba, pero ang sasabihin mo is ganito, yun nga lang, actually kabaligtaran nung iniisip niya yung sabihin mo, okay, sabihin mo, yun nga lang, hindi nag-work yung mga relationship namin, tsaka yung dating relationship namin before, even yung mga long term, kasi nga, kadalasan, umaabot sa punto, na yung mga babaeng nakaka-date ko nai-in love o tumataas yung emosyon sa akin, o kaya sabihin natin nagiging demanding na. Okay, pwede niyo lang gamitin yung demanding na lang. Okay, sabihin niyo maabot sa punto na nagiging demanding na sa akin. Kasi naiintindihan ko naman sila na of course katagalan, lalo na pag nakikilala na ako ng isang babae, papaalam mo yan nakikilala na ako ng isang babae, ini-inject mo yung command na yun sa utak niya, binibigyan mo na siya ng idea kaagad, okay? Na kapag ka nakikilala na ako ng isang babae, of course, na-attach na, o kaya mas nagiging masaya na sa relasyon, okay, binibigyan mo na siya ng idea na pag tayong dalawa, tumagal tayo, ganito rin ang mangyayari sa'yo. Alam kong magugustuhan mo, kasi yung mga babaeng dinate ko, na-attach sa akin, o tumataas yung emosyon, o kaya sabihin nating nagiging demanding na kasi nagiging masaya na. Siyempre, kahit nga yung demanding lang ang sabihin mo, magkakaroon siya ng idea, ba't nagde-demand ng oras yung mga babae? So, ibig sabihin, masarap kasama to, di ba? Masaya kasama to. Kaya siguro nauulol o nagde-demand ng oras yung mga babae sa kanya. Okay? Tapos sabihin mo sa kanya ganito, yun nga, nagde-demand na ng oras sa akin kasi nga, ang madalas na inuuna ko, ang priority ko kasi sa buhay ko is yung purpose ko in life o yung mga pangarap at ambisyon ko. Kasi simula bata pa lang ako, talagang gustong-gusto kong maging successful na lalaki. So meron ka ngayon, 'di ba? Pangarap, meron kang ambisyon, meron kang gustong marating, 'di ba? At hindi mo inuuna yung babae. So mukha ka talagang pre-selected. Kumbaga, hindi ka takot mawalan ng babae, okay? Hindi babae ang inuuna mo, okay? Pero yung mga babae, habol ng habol sa iyo. So, napakaganda ngayon ng image mo, di ba? Isipin mo, from mataas na emosyon, bigla mong binaba yung emosyon kasi sinabi mo, yun nga lang, hindi nagtatagal yung mga relationship. As biglang tinaas mo na naman ngayon kasi ang ginagawa mo, pinapaganda mo yung imahe mo sa kanya. Okay? Ang pinapakita mo sa kanya is, ang inuuna ko is yung relationship. Yung hindi yung relationship, kundi yung mga pangarap ko. Okay? Yung ambition ko, okay, yung self-improvement ko. Katulad na lang sabihin mo, nuuna ko kasi palagi is yung pag-gym ko, yung business ko, kaya dumadating sa punto na yung mga babae na nade-date ko o nakaka-date ko, nagde-demand na sa akin na mas maraming oras at mas maraming atensyon. Kaya siguro dumadating yung time na kapag ganun na yung sitwasyon namin, umaabot sa punto na inaaway na ako, okay, na madalas nagre-resulta sa kundi nakikipaghiwalay ako sa kanila. Minsan sila naman yung nakikipaghiwalay sa akin dahil hindi nila kinakaya yung oras na hindi ko maibigay sa kanila. Okay? So pinapakita mo sa kanya na hindi lang naman ikaw yung nakikipaghiwalay, kundi sila din yung nakikipaghiwalay sa iyo. Okay? Parang ang dating is iniiwanan ka ng babae hindi dahil sa mababa ang ang value mo
o hindi dahil sa wala kang ambisyon, hindi dahil sa hindi ka masaya kasama, hindi dahil sa walang ibang nagkakagusto sa'yo, kundi dahil hindi mo lang kasi maibigay yung tunay mong gusto sa kanila. Tapos bigla mo sasabihin, pero may mga times din na sinusubukan nila akong balikan. Kaso nga lang, syempre, hindi ko pa rin naman maibigay sa kanila yung bagay na gusto nila. Kaya nangyayari, no, end up pa rin madalas sa hiwalayan. So siguro yun yung problema sa akin, kaya hindi nag-work yung mga relationship ko. Okay? So, ang tanong, bakit natin i-mention na hinihiwalayan ka? Bakit hindi pwedeng ipaalam mo sa kanya na ikaw lang yung nakikipaghiwalay sa babae? Una, para realistic. Okay? Dahil of course, may mga babae rin talagang umalis kapag sabihin nating hindi mo na bibigyan ng time yung babae. Okay, dahil dapat balanse, di ba? Gaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi po pwede na hindi man lang kayo magde-date ng babae kahit isang beses sa isang linggo. Okay? Though may absent na isang beses sa isang buwan, okay? Kumbaga 3 beses ang tayo makikipag-date sa isang buwan, tigi-isa sa isang linggo. Okay? Pero still, dapat may isa. Okay? Pero ikaw, ang dating mo, parang hindi mo talaga mabigyan ng oras yung mga babae mo. Kaya ngayon, syempre, nalulungkot yung babae kasi hindi nga balanse. Okay, kaya mo sinasabi sa kanya ngayon. Okay, pero at the same time, ang tunay na rason kung bakit mo rin sinasabi sa kanya na hinihiwalayan ka ng babae o ba't nangyayari ito sa iyo, ay para nga matrigger natin yung pagiging babae niya, yung female nature, yung emosyon, yung empathy, yung pagiging nurturer niya. Siyempre, maawa siya, di ba? Para makaramdam siya, ay, para yun lang, hindi ka nila maintindihan. Isipin mo, may ambisyon ka naman. Ang ganda naman ng buhay mo. Nagji-gym ka pa, inaayos mo yung sarili mo, 'di ba? Lalaking lalaki ka, ang dami nga nag-aagawan sa iyo, tapos ang gwapo-gwapo mo. Tapos napaka-confident mong tao, tapos yun lang di pa nila maintindihan. Parang ang dating sa kanya, "Huwag kang mag-alala, ako maiintindihan kita, baby ko." 'Di ba? Ganun ang dating ngayon sa kanya niyan. Okay, kaya babanggitin mo yan sa kanya sa dulo. Unahin mo muna na dumadating sa punto na ako yung nakikipaghiwalay, o kaya may mga times din talaga na sila na yung nakikipaghiwalay pero bumabalik din sila. Kaso since sobrang busy ko talaga na halos sa isang linggo hindi ko sila mabigyan ng oras, syempre naiintindihan ko rin naman, umaalis din sila talaga. Okay, kaya hinihiwalayan nila ako. Okay, ganyan yung sasabihin mo. Kaya mangyari sa kanya ngayon, para bang ang dating sa kanya kailangan kanyang alagaan o kailangan kanyang pasayahin, okay? Dahil syempre babae yun, makakaramdam yun na kailangan kanya i-nurture, okay? Kailangan kanyang sabihin nating kailangan niya mag-perform sa iyo, okay? Kaya sa mga moment na iyon, yun yung best moment para may mangyari sa inyo, okay? Dahil sa moment na iyon, ang pakiramdam niya, meron siyang dapat gawin para sa iyo. Okay, kaya nga, best itong gawin, okay, sa moment na nasa loob na kayo ng kwarto, okay, nasa bahay mo ikaw, tapos again, maganda yung vibe, okay, naka-dim light, umiinom kayo ng wine, okay, tapos may R&B music, okay, tapos kalagitnaan ng kwentuhan ninyo ito nangyayari, okay, pero kung wala pa naman kayo sa bahay, pwede rin kahit nasa date pa lang kayo, okay, habang nagkukwentuhan lang kayo, para maramdaman niya ito, okay, na dapat niyang pasayahin ka sa mga moment na ito dahil may mga babae na hindi ka naiintindihan pero pinag-aagawan ka naman ng karamihan, okay? At kaya ka lang naman hindi naiintindihan, hindi dahil masama ugali mo, hindi dahil wala kang ambisyon o hindi dahil mahina utak mo, kundi kasi nga sobrang busy mo kasi. So ang dating pa ngayon ito sa babae, wala kang pakailam sa babae kasi siguro marami kang ibang option na babae at masaya ka sa buhay mo. So, ang taas-taas ng value mo ngayon. Pasok na pasok ka sa hypergamy, pasok na pasok ka sa pagiging pre-selected, okay? Pasok na pasok ka sa, sabihin nating, pagiging kontento mo sa buhay mo, okay? High value yung oras mo, pinag-aagawan ka, di ba? So, napaka-attractive mo, alpha yung dating mo sa kanya. Okay, hindi babae ang focus mo, kundi ang focus mo is yung future mo at yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Kumbaga, kung sasama ako sa buhay nito, ang sarap sigurong maranasan nun. At kung magkatuluyan kami, kung ako makakuha dito sa lalaki na ito, kung gagalingan ko lang, okay, at ibibigay ko yung mga gusto niya at papakita ko sa kanya na kaya ko siyang suportahan. Imagining ko, di ba? Imagine mo yun. Di ako yung makakakuha nung sa amin mapupunta kung ano man yung mga bagay na pinaghihirapan niya ngayon. No, di ba? So, minomotivate mo rin siya at the same time sa moment na iyon na hindi lang basta alagaan at pasayahin ka,
kundi mag-perform siya para sa iyo. Okay? Dahil nga sinabi mo sa kanya, iba hindi ka maintindihan eh. So ikaw ba, ganun ka rin ba? Diba parang ganun yung dating nun. Hindi mo sabihin sa kanya directly, okay, pero yun yung mararamdaman niya sa moment na yun. Tanda mo, ang atake sa babae ay dapat covert, okay, nakatago, naka-cover, okay, hindi naka-open, okay, dapat nakatago, yung undetectable, para hindi niya magawang i-block o kaya mapaghandaan yung pagpasok nito sa utak niya, nitong command na ito. Okay, dahil simpleng command yan, okay, yung ginagawa mo sa kanya. Sabi mo sa kanya na na gano'n nga. Sabi mo, yeah, may mga na-date naman ako. Actually, marami na ako naka-date before. May mga naging girlfriend din ako ng long term. Kaso kadalasan, hindi nag-work. O kaya ganito pagkaka-deliver mo. Kaso yun nga lang, kadalasan, biglang babagal yung boses mo. Well, actually, una, mataas muna boses mo. Ganitong tono, ganito. Parang masaya muna sa una. Well, actually, marami naman. Marami akong nakaka-date naman before. Okay, sabi mo, well, actually, meron muna. Meron, ganito Well, actually, meron naman ako mga naka-date before. Sa totoo lang. Okay, sabi mo, sa totoo lang, madami-dami rin ako mga naka-date before. Most of them are professionals. Yung iba nga doon, mga model pa. Pero, yun nga lang, okay, sabi mo ganun, pero yun nga lang, katagalan, hindi rin nag-work. Okay, mapapatanong siya, bakit hindi nag-work? Tumahimik ka muna. Hindi rin nag-work. Tapos tingnan mo lang siya eye to eye. Okay, body language. Tanda mo, tamang body language, eye to eye contact. Okay, tapos tamang tonality ng boses, mababa lang. Tapos seductive. Yun nga lang, sabi mo ganun. Madalas hindi nag-work. Okay, sabi niya, oh, bakit hindi nag-work? Siyempre, mapaisip siya, medyo okay ka naman. Siguro may problema dito. Papaisip yung ganun. Kasi kadalasan, katagalan, sa umpisa actually okay naman kami, masaya naman kami, nag-enjoy naman kami sa relationship. Matter of fact, yung enjoyment na yan ng babae sa akin sa relationship, yung ligaya na mayroon kami, yan ang kadalasan na nagiging rason kung bakit nagkakaproblema kami. Kasi dahil sa saya ng relationship na mayroon kami, yung mga babae na nadidate ko, umaabot sa punto na nagiging demanding na o sobrang nangihingi na ng oras at atensyon sa akin. Kaso, ang pinaka-importante sa akin is yung purpose ko in life o yung mga ambisyon ko sa buhay o yung pagpapabuti ng buhay ko. Kasi ever since, ang pangarap ko talaga is maging successful na tao. Okay? O maging successful na lalaki. Yun nga lang, minsan dumadating sa punto, o actually madalas nga, na kahit man lang isang beses sa isang linggo ay hindi ko nabibigyan ng oras yung babae ko. Okay? Hindi ko nakakausap sa phone, tapos hindi ko man lang nailalabas. Okay, so maintindihan niya ngayon yun. So sobra nga naman yun. Kaya siguro kaya nga siguro nakikipaghiwalay sa iyo yung babae mo kasi sobra di ba? Sa isang linggo, hindi man lang kayo nagkikita. Di ba? So maiisip niya ngayon yun. Okay, so sa mga nga sa isang linggo, hindi ko man nabibigyan ng oras yung babae ko. Kaya kadalasan nag-end up sa toxic na relationship, inaaway ako, inaano ko, nagde-demand sa akin ng mas maraming oras ko tsaka attention. Kaya madalas niyan, kundi ako yung makikipaghiwalay, siya yung nakikipaghiwalay sa akin. Okay? Pero may mga times bumabalik din naman. Yun nga lang, pagka nagbalikan kami o nagkaayos kami ulit at lumabas ulit kami, hindi na naman niya maiintindihan kasi nga sobrang busy ko talaga at mas nakafocus talaga ako sa purpose ko, sa self-improvement ko o sa mga pangarap ko sa buhay. Okay? Tapos sa tahimik ang ganun. Okay? Para ngayon mapaisip niya, parang ako maintindihan ko naman yan, okay naman yun. Okay, sabihin niya, bakit naman kasi hindi mo kaya magbigay ng gano'n? Well, actually, sa totoo lang, sa mga moment na ito, niya siya, ba't naman kahit isang beses sa isang linggo, hindi mo man lang magawa? Tsaka mo ngayon, sabihin sa kanya to pala. Ito sabihin mo, well, actually, sa ngayon, kahit mga isang beses sa isang linggo, tingin ko magagawa ako naman na. Kasi syempre, kahit paano, natuto na rin naman na ako, okay? Nabalansihin yung buhay ko. Dahil sa ngayon, mas okay naman na yung life ko. Kasi nga before, syempre, nag-start pa rin naman ako sa quest ko pagdating sa success ko in life, lalo na sa purpose ko and self-improvement. Kaya mas busy ako before. Pero ngayon, nababalansi ko naman na. So ngayon, binibigyan mo siya ng idea na ganun ka pa rin katulad noon, focus ka pa rin, high value ka pa rin, okay? Marami pa rin nagkagusto sa'yo, hindi ka pa rin takot mawala ng babae, pero this time, binabalance mo na yung life mo. So kung papasok siya sa buhay mo, okay, at ibibigay niya yung mga bagay na gusto mo, okay, kung may mangyayari sa inyo ngayong gabi na ito, okay, at gagalingan niya at magpapakabait siya sa'yo, at magkakaroon kayo ng long-term relationship, then ibig sabihin, mag-start kayo ng relationship ngayon, then iisipin niya na parang, ang swerte ko.
kasi may makukuha ako ngayong price. Okay? Kumbaga, yung makukuha ko na ito ay price ko sa pagiging magaling ko sa kanya. Lalo na, kawawa naman to. Hindi naiintindihan ng ibang mga babae, mga loko-loko talaga yung sayang naman, no? Ano ba kayo? Di ba? Parang ganun yung dating sa kanya. O, di ba? So, gagamitin mo ngayon o anti-trigger mo ngayon sa kanya is yung hypergamous nature niya at yung pagiging female nature niya. Yung dalawang bagay lang naman yun talaga madalas na gagamitin mo. Okay, magmumukha kang high value at sabihin nating alpha dito sa moment na ito, alpha male. Dahil nga papakita mo sa kanya na hindi babae ang focus mo, which is true. Dahil ang focus mo naman talaga is yung purpose mo in life, yung success mo, okay, yung self-improvement mo at maabot mo yung tunay mong potensyal. Okay? Yan naman talaga ang focus mo at makikita niyan, mararanasan yan. Sa moment na yan, maniwala ka sa akin, mas less pa yung yung negative na impact nito sa kanya. Pero may negative pa rin kasi makakatulong yung negative na to sa kanya para magkaroon kayo ng roller coaster of emotion sa magiging dating relationship ninyo. Okay, makakatulong yan sa kanya. Alam niyo naman, kailangan ng drama at emotional turmoil pa rin ng babae. Okay, pero of course, naka-ready na siya dun sa harapin niya. So kahit paano, hindi ito magbibigay ng masyadong toxic sa relationship. Okay, hindi magiging ganun ka-toxic. Okay, pero totoo lang, hindi man talaga toxic, dramatic lang. Okay, may drama nga lang. Okay, kasi yun naman talaga gusto ng babae. Kaya nga sila addict sa mga love song, sa mga romantic movie, dahil gusto nila yung drama na yun at yung emotional turmoil na yun. Okay, matter of fact, may isip niya pa na swerte siya kasi nga habang nagde-date kayo at may nangyari na sa inyo, makikita niya na compare sa ibang mga nakarelasyon mo noon o mga nakadate mo noon, siya bibigyan mo siya ng paisa-isa sa isang linggo. O isang date sa isang linggo. Kahit na hindi kayo nag-uusap sa phone, kahit na hindi kayo nag-messaging sa phone, okay, at least binibigyan mo siya ng paisa-isa sa isang linggo. Pero of course, babae yan, magde-demand pa rin yan. Kahit na alam niya na ganun ka na, pag naranasan niya na yun, lalo na pag miss na miss ka na niya at ang taas ng attraction at interest level niya sa iyo, dadating yung punto na magdadrama pa rin yan, which is good drama naman yun. Yun ang gusto nating drama para buhay palagi yung emosyon niya. Okay? So, walang problema doon. Pero maganda niyan, sa moment na gusto mong may mangyari sa inyo, sa gabi na magkasama kayo. Okay? Kung nasa labas man kayo at wala pa kayo sa kwarto, sasama siya sa iyo at may mangyayari sa inyo o gagawin niya yung bagay na gusto mo. So mangyayari sa kanya, ayun, yun nga, kaya siguro hindi nag-work, sabihin niya. Ganun ba? Well, tara, labas tayo dito. Pwede mo na sabihin sa kanyang gano'n. O kaya gamitin mo ibang mga lines na sinasabi ko o tinuturo ko sa inyo para makapunta na kayo kung saan kayo pupunta. Okay, pero hindi lang ito yung bagay na sasabihin mo, gagawin mo para may mangyari sa inyo o para makuha mo yung gusto ninyong dalawa sa inyo, sa isa't isa. Okay, marami pang dapat gawin kasama pati yung 1, 2, 3, 4 play, okay? Kasama yung bagay na yan, okay? 5 play, 6 play, 7 play, okay? Kasama yung bagay na yan para mangyari yung dapat mangyari sa inyo, okay? Hindi sapat yan dahil ito yung pang start lang ng seduction ninyo, okay? Kumbaga para mag-umpisa yung ganong klaseng vibe sa inyo, para mag-umpisa siya mag-perform at mag-chase ng validation mo. Okay, dahil ganyan yung mangyayari niyan. Ilalagay mo siya sa position kung saan nasa feminine role na siya, which is siya yung naghahabol sa masculine niya. Okay, siya yung beta, ikaw na yung alpha. Okay, dahil ito yung tinuturo ko sa inyo, i-lead yung mga babae ninyo. Okay, hindi porke sinabi mo to, ayun na kagad. Okay, hindi, pang start lang siya, pang spark lang siya. At ang dami ko na tinuro mga lines sa inyo, pag kinonect ninyo yun at ginamit ninyo lahat yun, okay, tapos alam mo kung saan dapat hawakan, paano dapat gawin, kailan dapat hawakan, paano yung ipasa yung sheet test, okay, paano gawin yung mga bagay-bagay, then mangyari yung mga bagay na dapat yung mangyari. Hindi ko lang masabi lahat dahil nasa YouTube tayo, okay, pero ganun lang yung gagawin ninyo, yun nga lang, hindi lang ito yun, okay, so kung umasa na ito lang yung gagawin mo, tapos yun na kagad. Of course not. That's ridiculous. Okay? Pero of course, ang focus natin, again, is purpose natin in life, yung self-improvement, yung success natin. Okay? Hindi mga babae. Nuturuan ko lang kayo na itong mga bagay na ito para of course, hindi nyo maging problema yung babae. Dahil of course, kailangan pa rin natin ng nag-enjoy in life. Dapat balance eh. May dating, may social life, okay? Tapos may self-improvement, tapos may purpose pa rin in life. Yan pa rin yung number one. Number one is the purpose. Okay, kumbaga ito mga ano na natin, enjoyment na lang natin to. Then someday, pag gusto mo na mag-settle, then it's up to you. Then mag-settle down ka na. Pero sa ngayon, habang inaabot mo pa yung tunay mong potential o yung success o yung pangarap mo sa buhay,
unahin mo muna to. O kumaga, mag-enjoy ka lang muna. Huwag ka munang pumasok sa isang mas seryosong relasyon. Unahin mo muna yung mga pangarap mo, yung ambition mo, yung maabot mo yung tunay mong potensyal. Okay? Pero again, kung gusto mong mangyari ito, wala kayo bang gagawin kundi sundin lahat na sinabi ko simula kanina at iba mga video ko. Okay? Tapos huwag kalimutan yung tamang facial expression, tonality ng boses, body language, okay? Yung vibe, okay? Yung pagsiset ng mood, okay? Yung music, yung wine, okay? Yung tamang lugar, okay? Tapos laging tandaan na of course, safe X is the best X. Ingat. Enjoy.